Hello, what's up? This is Goldman back again for another video. So, may bago tayong i-unbox. Sa naghahanap po ng mga speakers po, desktop speakers, laptop speakers, even pwede rin sa tablet speaker, smartphone speaker. Kasi po, supported po niya both. Kakabasa ko lang ngayon is pwede, supported niya both Bluetooth and USB Type-C na connector. So, both wireless and wired pwede po gamitin dito. And this is from the Creative brand. Medyo kilalang brand na rin ito. Actually, matagal ko na itong nakikita. And actually, nung nagtatrabaho ko sa SM, nakikita ko na itong Creative brand na to. So, yeah. I'm so glad actually na napansin nila ang channel ko para i-feature itong, I don't know kung bago ito na model na. But, here we go. For expectations lang muna, yun nga, Bluetooth 5.0, USB-C audio, Type-C po ang ginagamit nila dyan, so high definition niya malamang. Clear dialogue, tutukoy siguro dito yung clear yung bato ng audio. 16 watts po ang peak niya, that means yung pagka minaximize yung volume, hanggang 16 watts lang po ang peak, that means tipid siya sa battery, hindi siya ganun kalakas sa konsumo. That is kung gagamitin nyo naman yung peak. 16 watts actually kung sa smartphone nyo gagamitin, masyadong malakas yun. Pero kung sa laptop lang or sa PC, or any nakasaksak naman sa mga normal na devices, nakasaksak, may power source sa wall outlet, maliit lang po yung 16 watts. Pero kung sa mga rechargeable na mga devices, medyo malakas po yun. So, huwag nyo lang pong tataas yung wattage siguro. Pero, tingnan natin kung gaano kalinaw talaga yung ano niya. Kung hindi na ba talaga kailangan na i-maximize yung full volume niya, just in case lang. 45 degrees, elevated wide sound stage, and USB-C to USB-A converter. So, pwede rin siya, just in case na yung laptop nyo, wala pong support for USB-C, meron siyang USB-A converter. That's good! Alright, so check na natin. So, as you can see, sealed pa siya, no? Buksan natin muna. And this one is the manual, I'm guessing. Okay, the manual with ibang language. Okay, that's good. Ito yung natawag, ito yung sinasabi na adapter. USB-C, adapter siya to USB-A. Good. At least kasama na, hindi na kayo bibili ng hiwalay. Good, good. Oh, in fairness, may kalakihan din pala, no? Akala ko pipitsugin lang naman dito. So, tanggalin muna natin itong box. Ang gara pala. Kala ko ano yung basic yung parang yung kapanahonan ko ng high school nung 90s style. Although similar siya doon ng ganong design, pero looking at this now, actually magara siya. Yes, medyo nakatingala siya ng bahagya. So kung titingnan nyo siya, pag nakatayo siya, yes, ganyan po, medyo nakatingala siya. So astigin, ano, talagang kung nasa table mo, nakatutok talaga sa mukha mo. Hindi siya yung typical na nakaganyan. Tapos, ganyan lang. Dito lang siya sa chan mo or sa dibdib mo talaga mata. Although, maririnig ko pa naman. But this one, mas okay to kasi on your face. Talagang nakatingala sa mukha mo eh. Talagang maririnig mo nga naman pagka ganitong design. Ano? Okay, so try natin ngayon. Tututukan ng konti. So, dito sa ilalim, nandito ang kanyang, okay, A, gain, and A. I don't know, ibig sabihin ng A, and then H, high siguro. But, let's see, gain. Gain kasi nakalagay. So, I guess, pampalakas ito. And this one is, hindi ko lang, malamang pampahina ito. Dalawa lang naman yan. Pero mamaya malalaman natin sa testing. And this one is rubber actually. So, that is why makapit siya sa lamesa. That's why hindi siya dumudulas basta-basta. And of course, basic lang po. Ito lang kanyang control. May click siya actually pag i-on. I-low natin, tapos isagad. May click. And then again, click. So, may click siya. So, malalaman mo kung naka-on o off. Yun, may click siya. Good. I like that, may click. At least alam natin kung hindi lang siya naka-lowest, kundi talaga naka-off talaga. And then here, same din. Input should be 5 volts, 2 amps. So, 10 watts po ang input nito. Ang dalawa, I'm guessing 5 watts, 5 watts. Model number is MF1700. Alright. Yun lang yung nakalagay. Wala naman masyadong basic, pero ang klase lang ng dating, no? Tsaka may pagka-gold yung kulay niya rito. And then logo lang ng Creatives. And then this one here. Okay. Hindi ko ito napansin kanina. Meron palang button for Bluetooth. Just in case na ayaw mong gumamit ng wire, meron siyang for Bluetooth. Good, good. That's nice. Okay. So LED, ang kanyang dial, and then the Bluetooth. Kasi supported nga po niya yung wired and wireless. Then buksan natin ito para magamit na natin. Okay, so Type-C tayo. So dahil Type-C ito, try muna natin dito siguro sa aking tablet. I wonder kung kaya niya, kung maganda ang sound.
paparinig ko muna sa inyo ha, for difference lang, for comparison siguro mamaya kung paano siya na tumutunog. Hindi pa nakakonect dito ang speaker. Tandaan nyo yan. Pick up natin yon for comparison lang. And then turn on natin to. Let's turn on this, siyempre dito dapat din full volume. May preset. Ganda, may pinipase ng konti. So try natin yan ng ano. Again, comparison kung walang speaker. May pagkasabog, no? Manipis, masyado manipis pag malakas kasi speaker ng Lenovo Y700 ko. So kaso nga lang may pagkamanipis siya. Rinig na rin yung manipis siya, tsaka kapag at full capacity, full volume, medyo may basag na ng konti. Like pakinggan nyo. And then lipat tayo dito. Biglang naging buo no? Biglang naging buo. Again. Again. Laki ng difference. Kasi hindi po minor yung difference kapag ka nag-transfer ka from one device to another device. So, built-in speaker to this speaker. Again, just ano lang, for ano lang ulit. Tanggalin muna natin. Play. Diba? And then this one. Ganda ng pagkabuo. Hindi siya minor difference. Ang laki po ng difference. Ang ganda. What if try naman natin na naka-Bluetooth. Tanggalin natin siguro to. And then on natin to sa Bluetooth. Tignan natin kung mabilis siya matidetect. This is ito yata Pebble V3. Lumabas na agad kung yan nga yun. Mabilis nga. Ang bilis niya mga around 2 to 3 seconds lang yata yan. Try muna natin. Walang Bluetooth naka-connect. Wala po naka-off ang Bluetooth. Let's play. And then try natin may Bluetooth. Connect natin dito. Oh yes, nice. 3 to 3 seconds connected agad. Very nice. Very good job. And then try natin ulit. This is half volume. Lakas pala. So, compare sa naka USB Type-C. USB Type-C kanina rito naka-connect. And then Bluetooth, parang half lang yung capacity, full capacity ng Type-C. Parang mas maganda yung sound ng Bluetooth. Yung mas malakas yung Bluetooth sound niya rito. Ang nakakamangha naman yun. Again, for comparison again, ito. Tanggalin natin yung Bluetooth, then akit tayo unti-unti. Tanggalin natin yung Bluetooth, akit tayo unti-unti. Wala nang Bluetooth muna yan. Walang Bluetooth. Play. Full volume. See? Ito yung progression niya. Lipat tayo sa Bluetooth niya. Click natin to. 4 seconds. Connected na agad siya. That's nice. Mabilis. And then this one, the Bluetooth. Half volume. Akyat. 90%. 100%. Ang lakas mo ng Bluetooth. Then, tatry natin sa USB Type-C naman. Kukonect natin dito. USB Type-C. Ito naman po ang USB Type-C naman yan na connection. Tanggalin natin itong Bluetooth na to. Pag nag-steady na siya, ibig sabihin hindi Bluetooth. Pag nag-blink, Bluetooth. So, connected na siya ngayon dito. Again. Ang laki ng difference. Ang laki ng difference po. Yung full volume ng Bluetooth is sobrang lakas na ang full volume na naka USB Type-C siya is half lang. So more on optimize itong creative na to. Ito si Pebble V3 optimize siya actually for Bluetooth base sa obserbasyon ko, kasi while connected sa USB-C yung volume niya is half lang talaga.
kung ikukumpara sa Bluetooth connected siya. Kung Bluetooth connected siya, sobrang lakas. As in, wow, hindi lang pang room yung lakas na yon actually. That's pwede na sa isang buong bahay. Ganun kalakas. Ang lakas, walang exaggeration ng lakas. Solid. Hindi po ako paid dito, hindi ito paid sponsorship, hindi po ito paid product. Ito pa ay pinadala nila para i-test ko. Wala pong script na pinadala. Walang usapan na kailangan purihin ko sila. Okay po to, solid tong isang to. Malakas talaga siya kung sa malakas. Solid to sa mga Bluetooth connectivity nyo. Kung yung PC nyo or laptop nyo may Bluetooth. Laptop usually naman may Bluetooth. Para sa smartphone, gusto nyo talagang epic na sound, audio. Ito yon. Again, comparison bago ko tapusin ang video. Connected siya ngayon sa USB Type-C since mapapansin nyo naka-steady lang yung blue niya. And then try natin. I-play natin to. Full volume. Try tayo. Full volume. Full volume na po yan using this. Kasi kung wala yan, kung walang USB Type-C, mas manipis Papansinin nyo, ito lang siya. Wala, ito na siya ngayon. Wala nakasaksak dyan. Manipis siya na may konting masyadong sharp yung pinaka mataas na tones niya. So medyo okay lang yan. Masasanay ka naman of course sa ganung sound kasi pag gamit mo. Pero ngayon narinig ko to sa Creatives. Ito yung sound niya again. And then lipat tayo sa USB Type-C. So, ang ganda na ng sound niya. And then kapag lumipat pa tayo sa Bluetooth, connected na sa Bluetooth, hindi ko natatanggalin sa Type-C kasi kailangan niya ng power Pero Bluetooth na po siya, connected na siya sa Bluetooth. As you can see, Pebble V3. Yan, Pebble V3 na po yan. I'm not sure kung nakikita talaga. Ayun! Ganun po siya kalakas. So, half lang talaga literal yung USB-C. Tapos, pag lumipat sa Bluetooth, wow! Boom! Sadly, hindi pala siya pwedeng gumana na nakasaksak dito yung USB-C. And then, ipo-Bluetooth mo siya, i-connect mo siya sa Bluetooth. Tapos sa Bluetooth mo siya i-play na puputol-putol. Parang nag-aagaw yata yung control, something like that. So, hindi pwede. So, kailangan mo talaga lang ng external power para ma-optimize mo, para ma-enjoy mo lalo yung Bluetooth nito na feature. That means kailangan mo ng power bank, at least with Type-C connector. Power bank. Okay? Ngayon, kung walang Type-C connector yung power bank mo, meron namang kasamang itong, what do you call this? Itong USB Type-A na converter. Pwede naman siya i-connect sa USB Type-A. So, yun. Kasama naman po siya sa box. Okay? So, yun. Solid po siya sa akin. Yung audio niya, ang tindi. Ang pinakagusto ko na part yung Bluetooth, talagang wow. Talagang power talaga, no? And price po niya, just in case na hindi ko pa nababanggit, is nasa 2,486. This is from Creative Philippines. Kung interesado po kayo, iwan ko po yung link nito sa video description. And then click nyo. And syempre, ito naman, itong ginamit ko rito is malamang, I'm not sure kung gusto ko siya i-keep. Parang gusto ko siya i-keep Nangihinayang ako. Parang wala kasi ako na ganito ka ganda nung ganito ka ganda yung quality ng audio. Boom talaga akong sa boom So yun, dalawa to actually. This other one is sealed pa. As you can see, sealed pa po yan. Wala pang gumagalaw niyan. So, basically, dalawa po ito. Yung isa, bebenta ko ng sealed. Yung isa naman, bebenta ko ng mas mura kasi ito ay naka-unbox na. So, kung ang presyo niya is 2.4, malamang benta ko na lang ito siguro ng 2K. And then maybe this one is 2.1 or 2.2. Something like that. Hindi ko naman masyado nagamit. So, hindi naman nagkakalo yung price yan. But anyway, kung interesado kayo, iwan ko to sa Shopee store ko. Ang Shopee store ko po na link ay nasa video description. Dyan sa ilalim ng video title. Yung title ng video na to. Click nyo yan para lumabas po yung link na kung gusto nyo, interesado kayo dito bilhin. And of course, iiwan ko rin yung official link from Creative Philippines din mismo. Ito, Pebble V3. Really recommended sa akin to. Winner. Kahit hindi ako bayad, okay lang sa akin. Winner to, winner. Gusto ko to. Ang basic lang, simple lang ng design, pero wow yung tunog. Wow. Anyway, hanggang lang. Kung interesado kayo sa mga ganitong style ng reviewing or unboxing, please consider subscribing, liking, sharing. Hanggang dito na. This is Cotman. I'll talk to you again soon.